Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na po kahapon I was not able to create a vlog about politics, no? Medyo busy po ako. So sa video natin ngayon, very interesting po. Bakit po ah bakit mas mabuti doon sa ICC Hague, the Netherlands ang paglilitis ni Tatay Digong kaysa dito sa Pilipinas, no? So bakit mas maganda doon sa ICC court compared dito sa Pilipinas? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, subscribers at supporters ko sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po guys ay personal kong pananaw sa topic natin. So sa ngayon, hanggang ngayon, no, naaresto si Tatay Digong last March 11. Until now, nandun pa rin siya sa ICC Detention Center sa The Hague, the Netherlands. Now, alam naman natin na ang nag-file ng case, no? Isa sa mga nag-file ng case is our former Senator Trillanes. Way back 2017 pa, hindi pa si Presidente Bongbong Marcos ang presidente. Crime against humanity. Okay, alam naman natin na ang korte nag-handle ng gano'n ng mga kaso ay hindi naman dito sa Pilipinas. Wala naman dito tayong law about crimes against humanity in the first place. Yun lang doon sa ICC. And then kung dito sa Pilipinas ililiti si Tatay Digong, do you think makukulong siya? Most likely hindi. Bakit po? Tignan nyo naman, ang Vice President anak niya, si Sara Duterte. Ang mga kaalyado niya sa Senado, si Bongo, Senator Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla. Ang mga anak niya nasa politika at marami siyang koneksyon. Mahirapan talaga makonvict dito si Tatay Digong kung ipurso dito sa Pilipinas ang paglilitis. Okay? Sabi ng iba na basura daw ang ating Supreme Court. Hindi naman na basura kasi ang may kaso, nag-file ng kaso sa kanya. At ang crime, ang nilitis talaga sa kanya ang ICC. At saka ang nag-request for his arrest is Interpol. Humingi ng tulong ang ICC. Tignan nyo. When they request TRO, binasura agad ng Supreme Court. Una-una wala silang ebidensya na ipakita na bakit dapat dapat hindi pahintulutan ng Supreme Court na dakpin si Tatay Digong ng pulis, ng Interpol at ipadala doon immediately sa The Hague, the Netherlands. At saka kung doon sa ICC headquarters, sigurado ko walang biases, walang palakasan at walang impluwensya ang mga kaalyado ni Tatay Digong. Kung wala talagang sangsala, pakawalan siya ng ICC. Kung meron, maximum siguro na stay doon sa the Netherlands Detention Center ng ICC or anong kulungan doon sa Netherlands is 30 years. Most likely patay na siya. Kasi this March 28, 2025, he will be 80 years old. 80 plus 30, pila na yun? 110. Wala naman tao sa ngayon, karamihan na makaabot ng 110. At saka mahina ni si Tatay Digong sa ngayon, no? So, ang mga pro-DDS, galit na galit, no? Ang ibang tao, kasi ganun, na-arrest lang daw. Hindi nila alam ang mga biktima ng EJK, extrajudicial killing. Paano naman yon? Kung sa kanila din nangyari yon, siyempre napakasakit. So ako personally, mas maigi doon sa ICC kasi walang manggugulo, walang riot, walang bastusan. Kita naman natin, very formal, straightforward, walang delay-delay ang kanilang appearance at saka pag-evaluate ng mga kaso. Hindi lang kay Tatay Digong, kundi sa iba pa. So, yun lang po guys, no? Antabayanan natin kasi may mga major developments naman
According kay VP Sara, nakumpleto daw nila ang kanilang list na mga lawyers na di-defend kay Tatay Digong. Pero sa tingin ko lang, medyo malabo na dito makabalik or pagbigyan ng korte ng ICC na makatemporarily makalabas ng kulungan si Tatay Digong. Most likely magtatago na ito, no? Hindi na ito magbabalik sa ICC, no? So yun lang po guys. Kung gusto niyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi, no? Bye bye guys. Salamat.